despise correction, anong mangyari? Shall suddenly be destroyed and come without remedy. Marami na ang kaso sa Bible at kahit sa mga day-to-day experience ko sa buhay, I've named names of Christians na ilang beses na pinagnuan, palalahanan, sultian, ang nagpapungulbungo lang, i-despise ang mga palahala nung dumating ang tinatawag na judgment sa kanila. Wala ng religion. Sudden. Kaya nga, kahit masakit ang mensahe nito, we must be thankful because we are reminded tonight. Amen. Amen. We are being reminded tonight. May pag-asa pa para magbago. Amen. Amen. Last but not the least, number 7. Saan patutungo ang selfie? A selfie wind up, revealing God's ordained law. Ito ang patutunguhan niya. A selfie will wind up himself or herself, revealing God's ordained law. At yan ang salitang unruly sa ating text. Yan ang makita sa verse number 2, pinahuli ko yan. After unthankful, ano ang sunod na word? Unruly. Meaning, lawless, meaning cannot be ruled, do not follow the rule. That's why ginamit ang salitang unruly. Hindi siya makoreksyonan, hindi siya nagpapailalim sa batas, hindi sumusunod sa salita ng Panginoon, hindi subject sa anumang batas ang kanyang buhay. He will always disobey, rebel. Yan ang magagawa ng isang selfie. At ito, ang mga kinaiya na ito, ang mga kinaiya. Huwag mong sabihin na para pang unsafe lang ito. Ang mga attitude na ito sa last days na mga signs of the end times are attitude both by the unsaved and the saved people. Amen. Hindi sinabi na para lang ito sa mga unsaved. Ito ay posibleng magawa din ng mga saved people. At huwag tayong magmamalaki, saved na ako, hindi na ako mabiktima ng pastor. Mabiktima pa rin tayo kung hindi tayo mag-ingat sa ating paglilingkod sa Diyos. So, tingnan mo ang iyong sarili. In the light, gawin natin mirror ang mensahe ng gabi. Manaming tayo. Are we a selfie? Are we a person who fell in love with ourselves? Tayo ba ay isang tao na grabe na ang pagmahal sa ating sarili, wala na tayong pakialam sa Diyos, wala nang pakialam sa mga bagay sa Diyos, wala nang pakialam sa gawain ng Diyos sa simbahan. We do not care about the things of God, the Word of God, the ministry of God. So, ang nangyari, nagiging lovers of ourselves tayo. I hope sama sa aking nasulti na itong reminder na ito is another opportunity for us to make and cross-examine sa ating mga buhay. Uuwi tayo, tanungin natin saan ang mga area na napasagdan ko na sa buhay. Anong area na parang wag na ko gugma? Ang gugma ko sa sarili na lang. Anong area na dati ako involved, ngayon wala na? So dapat usisahin natin ang ating mga sarili. The altar is open as I extend this invitation tonight.